Hello guys! Welcome back po ulit sa aking vlog. At pag-uusapan naman po natin ang inyong mga problema hinggil sa mga kasama nyo po sa bahay. So hindi lang po ang problema ng ibang kasambahay ay ang kanilang mga amo, kundi man ay ang kanilang mga kasama sa bahay. Kalimitan po kasi ay may mga kasama sa bahay na ibang lahi o kaya kapwa Pilipino rin. So yung iba, may nabasa akong comment na gusto niyang umuwi kasi nga may kasama siya sa bahay na hindi niya kasundo at nag-aaway sila lagi. Actually guys, on my own experience, meron din akong kasama at muntik na rin ako na umuwi dahil dun sa kasama ko na yon. Pero guys, itong mga ituturo ko sa inyo ay paraan para magtagal kayo sa inyong amo at mawala yung stress nyo sa kasama nyo guys. So, ang nangyari guys dito sa akin naman ay may kasama ako dati na Ethiopia na masyado siyang maselan. Ayaw niya na pag naglilinis siya daan kasi nga isa lang yung bahay. Tapos gusto niya sarili, parang siya lang yung tao sa mundo, siya lang yung tao sa kwarto. Kapag nagdadasal siya or may kausap siya, ayaw niya nung maingay, ayaw niya nung padaan-daan. Parang hindi niya kayang makisalamuha sa ibang tao. So nag-aaway kami kasi gusto niya siya lang yung laging masusunod. So hindi naman pwede na gano'n kasi isa lang yung kwarto namin, magkakasama kami. So kailangan ay kumbaga respetuhan. Ako hindi ako nakikipag-usap sa telepono, siya laging may kausap tapos matutulog alauna na. So hindi ako nagsabi diyan sa amo. Kung anong ginagawa nila, hinahayaan ko lang. Hindi ako nagsabi sa amo. Kasi guys, pag bumulan din yun ng away kung lagi kang magsisip-sip sa yung amo. So, dapat doon kausapin mo yung kasama mo sa bahay at sabihan mo siya na maaga kang matutulog kasi nga maaga ang gising mo bukas. Kaya kung pwede, kung gusto niya, doon siya sa labas makipag-usap, doon siya sa labas magpuyat, 'di ba? Hindi doon sa loob ng kwarto kasi mahirap matulog yung may maingay sa kwarto. So, yan yung una kong na-experience. So, yun naman kasama kong Ethiopia ay nakinig naman siya. So, kapag may kausap siya, pumupunta siya sa labas. So, hindi lahat ay susunod. Hindi lahat ay makikisama. Yung iba talaga nakikipag-away pa. Dumating din ako sa punto na gano'n, nagkakaaway. Pero ang magagawa mo lang dyan guys is anuhin mo yung ugali niya. Kuhanin mo. Kumbaga, makikita mo kasi yun habang magkasama kayo kung ano yung ugaling ayaw niya, kung ano yung ugaling gusto niya. So, makisama ka lang muna guys. Hindi porket nahihirapan ka ay aalis ka na agad sa iyong amo at iiwanan mo ng iyong trabaho dahil lang sa may kasama ka na hindi mo makasundo. Subukan mo siyang pakisamahan at ayunan sa kanyang gusto. Talagang ganun mahirap. Talagang yung iba, bahala ka ba't ako magpapatalo. Pero guys, nandito tayo sa ibang bansa. Nandito tayo para magtrabaho. Hindi natin kailangan na magpakataas para lang tayo yung masunod. So, ang sa akin, on my own experience kasi guys, is nagpakumbaba ako hanggang sa nakasundo ko lahat yung mga kasama ko. Nakuha ko yung ugali nila at nagkaroon kami ngayon ng maayos na samahan. Kasi guys, kung palaging painitan kayo ng ulo, tapos pataasan, paselosan, hindi kasi kayo magkakasundo. Marami kasi sa atin talaga dito ay mayroong mga kasama sa bahay. So, kung hindi mo talaga siya kaya, guys, na pakisamahan, pwede mo na rin siyang sabihin sa iyong amo kung talagang sobra ng ginagawa, para yung amo mo ang magsabi sa kanya. Pero hanggat kaya mo naman, ikaw na lang muna ang magsabi bago mo padating sa amo mo kasi magiging source of away pa din yun. Nasipsip ka, yun ang aanuhin niya, ang iisipin niya. Kaya mas maganda na ikaw muna yung handle ng problema. Then saka mo sabihin sa yung amo. Kung talagang hindi mo na talaga kaya, ay kailangan mo, ayaw mo siyang pakisamahan, ayaw mo siyang lahat-lahat. So, kung gusto mong umuwi, it up to you naman kabayan. Kung gusto mong umuwi, ay di uuwi ka. Kaya nga lang, ay masasagutin mo yung iyong ticket. Kasi wala namang umuwi ng
libre. Kung gusto mong umuwi nang wala namang kasalanan ng iyong amo at ang problema mo lamang ay dahil sa iyong kasama, ay ikaw mismo yung bibili ng ticket mo pa uwi. Ngayon kung ang problema ay hindi ka pinapakain ng iyong amo at pinagtatrabaho ka ng sobra at inaaway ka, sinasaktan ka, ayun ay pananagutan ng iyong amo at ng iyong agency. So pwede kang umuwi ng biglaan sa mga ganong problema. Pero kung ang problema mo isang small problem na hindi kayo nakakasundo ng dahil lang sa maliit na bagay, ay hindi yun acceptable na basta ka lang pauwiin, kasi nga bago ka nakarating dito ay gumastos ng malaki ang iyong amo at libre naman lahat ng iyong ginastos. So hindi ganun kadali guys ang pag-uwi kung ang problema mo ay kaya mo din naman na gawa ng paraan. So ayun lang guys, so hanggat narito tayo at kaya pa naman nating tiisin at gawa ng paraan, ay subukan natin na maging mahinahon at maging matiisin para magtagal tayo sa ating amo at magkaroon tayo ng maayos na samahan sa ating mga kasama. Kasi guys, mahirap din namang mag-apply, mahirap din na talaga na magtrabaho, at lalong kung lilipat ka naman sa iba, ganun din ulit kasi mostly talaga may mga kasama. So kailangan mo lang talaga na mag-adjust, ikaw yung mag-a-adjust para sa pamilya. So salamat ng marami sa inyong panonood at sana nakapulot kayo ng idea o aral sa aking vlog na ito.